sa totoo. May mga bagay na meant to be. Mayroon ding meant to end. Sa tuwing nagkakaroon tayo ng mga hindi pagkakaunawaan at pagtatalo, laging tanungin ang sarili. Sulit ba ito ang ganitong pagtatalo sa malaking perspektiba na hindi habang buhay ay naririyan sila? Sana Lord, sa Radyo 5, True FM. Bakit ba ang ingay mo rito? Naririnig kitang tumatawa. Pero hindi po ako tumatawa. Wala pa akong ginagawa rito. Huwag kang magsisinungaling, ha? Naririnig kita. Ang lakas mong tumawa. Pinagtatawanan mo ako, no? Kasi akala mo hindi kita naririnig. Hindi nga po ako tumatawa, Ma. Umalis ka na rito. Alis! Mga kapatid. Bakit ba ang ingay mo? Alright. Magsisimula na po ang Sana Lord. Ang sabi ng marami, sa panganay raw kadalasang nabubuhos ang lahat ng pagmamahal ng magulang. Dahil nga naman, unang anak. Pero iba ang kaso ng ating kwento ngayon. Tungkol kay Janice. Sa kwento ni Janice, nasa early 30s na ngayon at isang OFW, siya raw ay namulat sa hindi maipaliwanag na galit at ngit-ngit ng ina na si Melba. Pero magtataka ka, may magulang bang kayang tiisin ng anak? May magulang bang walang pagmamahal sa sariling dugo at laman? At anong pwede bang gawin ng mga anak para ang mga sarili nila ay maprotektahan? At kasama ba sa pagiging mabuting anak ang pagsasawalang kibo sa kabila ng masasakit na salita at hindi patas na pagtrato mula sa kanilang ina? Alamin po natin ang kasagutan sa pagsisimula po, mga kapatid, ng ating tampok na kwento dito po sa Sana Lord. Ito po ang Ma, kasalanan ko na naman ba? Ma? Mano po? Anong oras na? Bakit ngayon ka lang umuwi? Hindi ba sabi ko, umuwi ka ng maaga dahil magluluto ka pa? Teka, bakit ba ganyan ang itsura mo? Basang-basa ang uniform mo at puro putik pa. At yung bra mo, kita na sa blouse mo. Ma, ano po kasi... Inaway ako ulit sa school. Na naman? Bakit bang sipag mong makipag-away, Janice? Hindi naman po ako nakikipag-away. Kung di ka nakikipag-away, bakit lagi kang may kaaway? Kaya siguro bumababa ang grades mo, ano? Dati, puro line of 9 ang nasa card mo. Pero ngayon, may 8 na. Imbis na nag-aaral ka, pakikipag-away at pakikipag-inggitan ang inutupag mo sa eskwela. Nagpapakahirap ang papa mo sa abroad, Janice. Lagi ka pang ipinagmamalaki tapos yan ang inatupag mo, ha? Hindi po talaga ako nakikipag-away, Ma. Wala naman po akong kasalanan eh. Ano po kasi, sina Clara po ulit. Pinagbintangan po ako kanina sa school na ako raw po'y nakasira ng libro niyang dinala niya sa school. May nasira kang libro? Pagbabayarin ba tayo ng kaklase mo? Nagsorry ka na ba? Hindi po kasi, wala nga po akong nasira, Ma. Ayaw lang maniwala sa akin nila Clara eh. Sinabi ko naman po na wala akong alam. Hindi ko man lang nga nakita yung libro niya. Pero ako na talaga yung pinag-initan nila ng mga kaibigan niya. Sinabunutan pa nga po ako, tapos... Kung wala kang nasira, bakit ka naman naawayin? At bakit ka nagpabugbog ng ganyan kung wala ka naman palang kasalanan? Siguro nasira mo talaga. Ayaw mo lang umamin kaya ka sinaktan. Hindi po talaga, Ma. Lagi nga talaga akong pinagtitripan ni ng mga yun. Kahit wala po akong ginagawa sa kanila. Pwede ka ba namang pagtripan at awayin kung wala kang ginagawang masama? Ay nako, Janice. Magsisinungaling ka na rin lang. Gawin mo ng kapanipaniwala. Hindi ka santa para laging may makaaway. Tapos lagi kang walang kasalanan sa mga kwento mo. Aba, malay ko ba sa mga kalokohan mo sa eskwelahan para lang magpapansin?
Mabuti nga at yan lang ang inabot mo eh. Ang laki-laki ng katawan mo, nagpapabugbog ka. Naturingan kang matalino. Hindi mo naman ginagamit ang utak mo. Ma, maniwala ka naman sa akin, no. Wala po talaga akong ginagawang masama, eh. Ay, oo na. Maglinis ka na lang ng sarili mo at magluto. Hindi ka pa kakainin yung sumbong-sumbong mo. Ate, nasa si Mama? Nasa sala ba o nasa kwarto? Oh, Anton, bakit ka bumubulong? Nasa sala lang si Mama. Pero, bakit dito ka sa kusina dumaan? Saka, uy, anong nangyari sa uniform mo? Bakit ganyan yan? Ba't may butas-butas? Ate, pabantay si Mama ha. Susubukan ko tumakbo sa kwarto para di niya ako makita. Saka, pahinaan naman ng boses mo. Baka marinig ka eh. Malaman pa agad na nakauwi na ako. Bakit kasi? Ano ba nangyari dyan? Bakit mukhang may paso ng sigarilyo? Ate, wag mo akong susumbong ha. Sinubukan ko lang naman humithit. Kasi, nagaya kanina si B-Boy. Ngitit ng ano? Uy, sinubukan mo magsigarilyo? Teka, 11 ka pa lang. Kapag yan talaga nalaman ni Mama. Kaya nga huwag ka maingay. Na-curious lang naman ako ate. Di ko naman gagawing bisyo yun. Hindi mo talaga dapat gawing bisyo yan. Dahil wala ka rin naman pambili. Tingnan mo nga ang liit-liit ng baon mo. Mas malaki baon ko sa'yo. Kahit na, Saka, hindi na ako 11 sa isang buwan. 12 na ako. 11 ka pa rin ngayon. Basta ate, huwag kang maingay kay Mama ha. Anong wag maingay, ha? Bakit nagbubulungan kayong dalawa rito sa kusina? Tapos ka naman magluto, ha, Janice? Baka gutom na tong kapatid mo. Janice! Patapos na po, Ma. O ikaw naman, bunso. Oh, may butas tong damit mo, ah. Mukhang paso ng sigarilyo to, ah. Ano lang yan, Ma? Sumubok ang manigarilyo? Sorry, Ma. Na-curious lang po kasi ako. Kasi may kaklase po ako nagtindi. Isang hitit lang naman po yun. Nako, lumalaki na ang bunso ko, ah. Ay, huwag ka magmadaling lumaki, Anton, ha? Baka naman sa susunod, manligaw ka na. May crush ka na ba sa school? Hindi ka galit, Ma? Eh, ba't naman ako magagalit? Normal naman sa edad mo ang ma-curious. Naku, yung papa mo nga eh. Ang daming kwento ng mga kalokohan niya sa school nung kaedad mo siya. Ma, hindi ka galit kay Anton? O bakit? Mas gusto mo bang magalit ako porque napagalitan ka kanina? Napakababaw mo naman. Hindi naman po yun ibig sabihin ko. Nagtataka lang po kasi ako eh. Nagtataka ka? Ang laki ng pagkakaiban niyo nitong kapatid mo. Kahit maraming kalokohan tong si Anton, marunong naman tong umamin. Ikaw, lagi kang nagpapalusot at nagpapaawa. Sinong hindi mabubwisit sa'yo? Nako, magluto ka na nga lang para may makain na tayo. So, sorry po. Tapusin ko na po to, Ma. Ma? Anton, nakahain na po. Tara, kain na po tayo. Wow! Sarap ng luto mong adobo, ate. Approve to. Totoo, Anton? Masyadong maalat. Sa susunod, bawasan mo ng alat, ha? Sorry po, Ma. Ang tagal-tagal mo nang nagluluto, hindi ka pa rin marunong? Wala ka bang dila pag tumitikim ng pagkain? Sorry po. Maalat ba, Ma? Okay naman po sa akin yung lasa. Masarap. Naku, Anton, kumain ka na nga lang. Sabi ko nga po, tatahimik na. Ma, yung sa kanina nga po pala. Ano po, sabi po kasi ng advisor namin kanina, bago ako umuwi, kailangan niyo pong pumunta sa school bukas. Ano? Pinapapunta ko dahil lang nakipag-away ka? Hindi po ako nakipag-away, Ma. Inaway lang po ako eh. Tapos, baka kung pupunta ka, Ma, baka tigilan na kasi ako nila Clara, kaya... Hindi ako pupunta, Janice. Alam mong hindi ako nagpupunta sa mga ganyan.
Pero pag hindi po kayo nagpunta, siguradong pababayaran po sa akin ni Clara yung libro niya kahit hindi naman po ako'y nakasira. Pinagbibintangan ka na naman nung Clara, ate. Yung babaeng mukhang isda. Ang pangit-pangit nun, tapos inaaway ka lagi. Anton, Pangit talaga yun, ma. Inggit yata yun kay ate. bakit? Pangit din naman tong ate mo, oh. Tingnan mo nga. Losyang, di marunong mag-ayos. Tingnan mo nga, oh. Kahit buhok. Naku, hindi alam suklayin. Ma, hindi pangit si ate, ha. Tumahimik ka na dyan, Anton. Sabi ko nga, tatahimik na uli. Magkano ba ang librong pinababayaran sa'yo? 1,300 daw po. 1,300, ate? Ang mahal naman nun. May ganun bang libro? Uy, Anton, huwag ka na madaldal, please. 1,300 lang naman pala eh. O edi kaya mo nang bayaran yon. Magdala ka ng pambayad bukas. Pagkatapos, babawas ko yun sa baon mo, ha? Pero ma, halos wala na nga po akong baon dahil dun sa binabayaran kong sapatos ni Clara nung isang buwan eh. Abay, magtiis ka. Tinuruan ba kitang makipag-away sa eskwela? Tiisin mo dahil ginusto mo yan. Hindi ko naman gusto to. Wala naman akong kasalanan. Meron. Kasalanan mong ipinanganak ka sa mundong ito. Lumaki si Janice na nagtitiis sa kawalan ng pagmamahal o pagkalinga mula sa sariling ina. Nasanay na lang siyang kinukumpara nito kung kani-kanino. Wala siyang naaasahan kahit sa maraming beses na kinakailangan niya ito para siya ipagtanggol mula sa mga kaklaseng nambubuli o nang-aapi sa kanya. Pero kahit walang kaamor-amor sa kanyang ina bilang anak ay nauuhaw pa rin lagi, natural lamang, itong si Janice sa pagmamahal sa nanay. At nang siya'y nagdadalaga na, nakikita niya kung gaano kaiba ang pagtrato nito sa kanilang magkakapatid. At lalo siyang nakumbinsi na dapat niyang mas pag-igihan pa ang pagsubok na makuha ang loob ng kanyang ina. Kung anong kalalabasan ng pagtatangka nitong si Janice, ituloy po natin ang ating kwento ngayong Biyernes dito po sa Sana Lord. Ito po ang Ma, kasalanan ko na naman ba? Hello? Hello, Papa? Kamusta ka po dyan? Oh, hello anak. Eto, break pa lang sa trabaho. Mabuti at wala ang amo ko rito ngayon. Hindi ako masisita kahit naka-cellphone. Kayo dyan, kumusta? Sabi mo, malapit na ang graduation nyo sa high school. Opo, Papa. Sa isang buwan na nga eh. Tapos alam mo ba, Pa, salutatorian po ako. Sayang nga po eh. Valedictorian dapat yun, kaso kulang daw ako sa extracurricular points, sabi ng advisor namin. Pero okay na po yung salutatorian, no? Ang galing-galing naman talaga ng panganay ko. Okay na okay yun, anak. Mas okay pa nga sa okay dahil hindi biro ang makakuha ng honor. Sinabi mo na ba sa mama mo? Ay, hindi pa po, Pa. Gusto ko pong ikaw muna yung unang makakaalam. Sayang at hindi man lang ako makakauwi para magsabit ng medalya sa'yo. Hala, oo nga po, Papa, no? Marami-rami ka pa naman sanang sasabit na medal. Kasi may mga special awards din po ako. Naku, ibang klase talagang anak ko ah. Baka naman naubusan mo na ng medal ang iba mong kaklase niyan. Meron pa naman pong natira para sa kanila, Pa. Anong ginagawa niyo ngayon dyan? Si Anton, kumusta? Hindi ba uulit sa year niya? Wala siyang bagsak ngayon, Papa. Nag-aral naman po siyang mabuti para sa mga test niya. Abay, dapat lang. Dahil talagang babawasan ko pang lalo ang baon niya kung hindi siya magtitino. Naku, Pa. Pilyo lang po si Anton, pero matino naman po. Ang gusto ko lang naman, anak, ay yung unahin niya ang pag-aaral niya kesa sa pakikipagbarkada. Ilang taon pa lang ay marunong ng uminom at maligarilyo. Di ba pinagagalitan ng mama niyo yan dyan? Pinagsasabihan naman po. Makulit lang talaga si Anton minsan. Pero Papa, nakikinig po yan. Mabuti naman. Pa,
nagluluto nga po pala ako ngayon ng paborito mong sinigang. Pag uwi mo sa susunod, lulutuan kita. Baka naman yung pagluluto-luto mo, naghahanda ka na magka-boyfriend ha? Bata ka pa. Hala, wala po yun sa isip ko, Papa. Mabuti na malinaw. Lumalaki kang kamukhang kamukha ng mama mo kasi. Pareho kayong maganda. Hindi ako magtataka kung may maliligaw sa'yo. Pero wag muna magbo-boyfriend ha? Magka-college ka pa lang. Nako, wala po talaga sa isip ko yan, Papa. Pa? May tatanong din po pala ako. Ano yun? Kamukha ko ba talaga si Mama? Di ba po? Hindi mo yung sinasabi, no? Dahil lang sa sanay kang sabihin. Kamukha mo talaga ang mama mo, nak. Lalo na nung dalaga pa siya. Bakit mo na itanong? Ibig sabihin, anak niyo talaga ako. Di ba po? Ano ba naman mga tanong yan? Anak ka talaga namin. Nasa ospital ako nang ipinanganak ka ng mama mo. Dalawa kami nag-uwi sa'yo sa bahay. Bakit? Tinutokso ka na naman ba ng mga pinsan mo na ampun ka lang? Nako, huwag mo nga pinagpapapansin yung mga yon. Hindi po. Natanong ko lang po talaga. Nak, may photo album dyan sa bahay. Ang alam ko, nandun yung mga pictures ng kasal namin ng mama nyo. At yung pictures nyo nung baby pa kayo ni Anton. Ipakita mo dun sa mga pinsan mo. O sa kung sino mang nanunukso sa'yo para magsitigil sila. Sige po, Papa. O sige anak, baka masyadong mapahaba ang break ko eh. Masita ako rito. Mag-iingat kayo dyan ha. Pasensya na kung hindi ako makakauwi sa graduation mo. Mag-picture kayo na marami para makita ko ang okasyon kahit sa picture man lang. Opo, Papa, syempre. Magsisend po kami sa ng mga pictures. Ayun. Tsaka magpa-frame ka na rin ng nakatoga ka ha. Syempre naman po. O sige anak, babawi na lang ako sa inyo pag uwi ko. O ano, ibababa ko na to ha. Opo, Pa. Ingat ka din po, ha. Miss ka na po namin. At miss ko na rin kayo anak. Janice, bakit ka natutulog sa sofa? Mano po, Mama? Hinihintay ko lang po kayong umuwi. Kumain ka na ba, Ma? Sinigang po yung niluto ko kanina. Initin ko po ba? Hindi na. Kumain na ako sa labas kasama ng mga kumare ko. Bakit mo ako hinihintay? Huwag mong sabihing nakipag-away ka na naman sa school. Hindi ba matatapos yan, Janice? Hindi naman po yun, Ma eh. Pero tungkol nga po pala sa school yung sasabihin ko. Ano nga? Napakabagal mo naman magsalita. Nag-announce na po ng honor roll para sa graduation namin. At salutatorian po ako. Salutatorian lang? Eh bakit hindi valedictorian? Lagi ka sa school ah! Kulang daw po kasi ako ng extracurricular points. Isa lang po kasi yung club na sinalihan ko sa school, Ma eh. Dahil nga 'di ba kailangan kong umuwi lagi ng maaga. Ano ngayon ang sinasabi mo? Na kaya ka kulang sa points dahil pinapauwi kita ng maaga? Nakasalanan ko kaya salutatorian ka lang? Ma, hindi po yun, Ma. Wala po ako masamang gustong sabihin. Sinungaling! Ma? Huwag mo akong titingnan ng ganyan, ha? Ibaba mo ang mata mo! Huwag mo akong tatalasan ng mga mata, Janice! Hindi mo alam ang hirap ko sa pagdadala sa'yo sa mundo! Patulog ka na kung wala ka ng ibang sasabihin! Sabi ni Papa, hindi ako ampon. Na anak nila ako. Pero bakit siya lang yung mabait sa akin? Bakit si Mama? Lagi siyang galit pag nakikita niya ako. Bakit hindi niya ako mahal?
magbangka pa po ng kaunti. Ayan, malapit na tayo sa sofa. Ayan, kaunti pa, ma. Ay. Oh. Ay. Ayusin ko lang po paa nyo, ha? Happy graduation, ate. Oh, knock-out si mama. Oo, uminom siya. Marami-rami nga rin yung nainom ni mama eh. Nasaan yung mga bisita mo, ate? Nasa labas pa? Wala naman akong bisita. Si mama yung may dalang mga kumari niya kanina. Ikaw? Bakit ngayon ka lang umuwi? Graduation din ng kapatid ng kaibigan ko eh. Tapos, masasarap yung pagkain nila dun. Kanina ka pa dapat umuwi. Wala akong katulong magbuhat kay mama papunta rito sa sofa. E di sana, kanina pa siya nakaunat ng komportable. Kinaya naman ng muscles mo ah. Lakas mo nga, ate. Sip-sip ka pa ha? Kumuha ka ng bimpo at langganang may tubig sa kusina. Tara, pupunasan ko lang ng konti si mama. Sige po, sandali lang. Oh, baka magpapaka pa ng pagkain bago bumalik ha? Unahin mo muna yung inuutos ko. Hindi po, ate. Ma, punasan lang kita sandali ha bago ka namin dalhin ni Anton sa kwarto mo. Ako pong bahala sa'yo, mama. Haalagaan kita. Tubig. Po? Nauuhaw ako. Tubig. Sige po, ma. Sandali lang po, ha. Ma? Hindi po makakaalis kung hawak ko po yung braso niyo, eh. Pahingi ng tubig. Bakit hindi ka pa kumikilos? Hawak mo ako sa braso, ma. Ayaw mo na akong sundin, no? Ikaw. Ha? Ikaw! Tigas ng ulo mo. Aray! Ma! Masakit po! Bitiwan niyo po yung buhok ko. Tigas ang ulo mo. Di ka na sumusunod ngayon, ah. Ma, ano yan? Bakit mo sinasabunutan si ate? Tama na, mabitiw na. Te, kumuha ka na ng tubig. Ako na muna rito kay mama. Buti pa si Anton. Maaasahan. Tulog na si mama, ate. Napunasan ko na rin siya. Buhatin na lang natin sa kwarto maya-maya pag mas malalim na ang tulog. Baka sabunutan ka na naman niya eh. Bakit ba kasi siya uminom ng marami, ate? Baka dahil malapit na siyang umalis. Kinuwento niya kasi kanina sa mga kumari niya na okay na raw yung papeles niya sa pagsunod niya kay Papa sa ibang bansa. Makakahinga ka na pala kahit papano, ate, pag alis ni mama. Huy, Anton, ano ka ba? Mas gusto ko nga nandito si Mama at Papa kasama natin eh. Gusto ko rin nandito silang dalawa o kahit si mama lang. Pero alam mo, ang hirap talagang intindihin ng init ng ulo sa'yo ni mama. Baka mamaya, ate, ampun ka lang. Tumigil ka nga. Sorry ate, joke lang. Ay, maya-maya lang, boarding ko na. Oh, magtino kayong dalawa rito, ha? Hindi porket nasa ibang bansa kami ng papa nyo, ay gagawin nyo na lahat ng gusto nyo. Hindi po, Ma. Ako pong bahala kay Anton. Aba, dapat lang. Dahil ikaw ang panganay. Responsibilidad mo na ang kapatid mo na mas bata sa'yo. Siguruhin mong maasikaso mo siya, at saka yung bahay. Kahit na nag-aaral ka na sa kolehiyo. Opo, Ma. Hindi na po ako bata, ma. Pwede kong tulungan si ate sa mga kailangan gawin sa bahay. Ay, pabayaan mo ang ate mo sa responsibilidad niya. Mag-focus ka sa pag-aaral mo. Ang bababa pa naman ang grades mo. Naku! Gwapo naman ako. Oo nga. Oo siya. Papasok na ako sa loob, ha? Bye, ma. Ingat po. Ingat, Mama. Ate, nakauwi na ako. Anong ulam natin? Nagluto ako ng ginisang sardinas. Ha?
Ginisang sardinas? Ginisa, sa talbos ng kamote. Nung nakaraan, pritong itlog. Nung nakaraan, ibang delata. Bakit puro ganyan mo ulam natin, ate? Bakit? Wala na ba tayong pera? Nasa abroad yung mga magulang natin? Yan lang nakayanan ng budget natin eh. Mas inalalaan ko nga sa mga kailangan natin sa school yung pinapadala nila. Sorry ha. Tara, kain na tayo. Ay, ano pa nga ba? Kumusta kayo dyan, Anton? Janice, madalas nagkakasakit ang mama niyo rito eh. Baka pag natapos ang 2 taong kontrata niya rito, pauwiin ko na rin dyan. May sakit po si mama ngayon pa? Ngayon, wala. Nakapasok na siya sa trabaho niya kanina. Pero, lagi ako nag-aalala kasi bigla-biglang nanghihina at umiiyak. Tapos lalagnatin. Kawawa naman po si mama. Ikaw, Janice, may dapat ka bang sabihin sa akin? Po? Ano pong dapat sabihin? Bakit sabi ni Anton, lagi sardinas at itlog ang ulam niyo dyan? Saan mo dinadala ang pera, ha? Ang laki-laki ng pinapadala namin sa inyo ng mama mo buwan-buwan. Bakit kung kumain kayo, parang hindi kami nagpapakahirap magtrabaho rito? May bisyo ka na ba ngayong nasa kolehiyo ka na? O baka naman may boyfriend ka? Sabi ng mama mo, may sunod ng sunod sa yung lalaki dyan eh. Po? Wala pong ganun pa. Wala po akong boyfriend at hindi rin po ako nagpapaligaw. Hindi rin po ako nagbibisyo. Eh bakit puro itlog at sardinas ang ulam ninyo? Paano mo ba binabudget ang mga pinapadala namin? Yun lang po yung kasya sa natatanggap ko. Janice, ngayon lang ako na-disappoint sa'yo. Malakas ang loob kong dali ng mama ninyo rito dahil malaki ang tiwala ko sa'yo. Ayokong isipin na mali ang pagtitiwala ko sa'yo, anak. Matalino ka at mabait. Huwag mong sirain ang tiwala ko sa'yo. Sorry po, Papa. O siya, sige. Ipadala mo sa akin ang pagbabudget mo sa susunod na padala namin, ha? Gusto kong makita kung paano mo ginagasta ang pera. Opo, Papa. Te, ang aga mo yatang gising. Wala namang pasok ngayon sa school ah. Alam mo na kung bakit sinasabi ni Papa na malaki yung pinapadala nila, pero maliit lang yung nakukuha natin. Ha? Bakit? Hay, may utang si Mama kina Tia. Kausap ko kagabi, tapos na-confirm ko rin yung mga utang. Nagbabayad daw si Mama buwan-buwan eh. Mukhang ipinadadala niya ng bukod kay Tia yung pambayad. Ibinabawas sa dapat ay padala nila sa atin ni Papa. Hindi nga alam ni Papa yung tungkol sa utang eh. Naku, paano yun? Hinihingan ka ni Papa ng pagbabudget sa pera. Hay, magpa-part-time na lang siguro ako sa university, Anton. May mga trabaho doon na pwedeng part-time eh. Teka, wag mo na lang banggitin kay Papa yung ginagawa ni Mama ha. Nagkakasakit na doon si Mama. Baka pag-awayin pa nila tapos lalong magkasakit si Mama. Pero paano ka naman, ate? Ikaw pa naman ang pinagbibintangan ni Papa. Pag may part-time na ako, madadagdagan ko ang budget natin. Baka pwede nang lumusot yun. Hindi rin tayo mag-uulam na laging sardinas at itlog lang. Sorry ate ha, kung reklamador ako. Di na ako magre-reklamo mula ngayon, promise. Magwawalis-walis ka na rin sana ng bahay pag nandito ka ha. Para naman matuwa ako. Sige po. Dahil masigasig, likas na masigasig itong si Janice, ay agad siya nakahanap ng part-time na trabaho. Pero dahil din sa kanyang trabaho ay naging limitado ang oras ng tulog at dahil sa pagod. At hindi lamang dahil sa sardinas at itlog na kinakain, in short the DSWD diet na tinatawag, inangayayat ng husto itong si Janice. At pilit mang itago ng magkapatid, nalaman pa rin nila
mula sa kanilang tiyahin na may utang pala itong kanilang nanay. At ito ay pinagmula ng away ng mga magulang kahit nasa ibang bansa. At kahit ginawa na ni Janice ang lahat ng maaaring paraan para pagtakpan ang naiwan ng nanay, imbis sa pagmamahal at pagkalingang iwan ay utang pa talaga ang iniwan. In short, utang ng ina. Utang ng nanay. Ang programang ito ay gwapo ang host. Correct! Lumipas ang 3 taon at si Melba ay umuwi sa Pilipinas. Pero ang kanyang pasalubong ay ang pag-aaway nila ng kanyang asawang si Fidel. At kahit na si Melba ang may kasalanan, ang kawawang Janice pa rin ang laging napuputukan ng galit. Siya na nga ang may kasalanan, siya na nga ang nag-iwan ng utang, si Janice pa rin ang sinisisi. At nakuha pa, pinapakuha pa ng tatay. Itong si Janice, ang dami kong pinapadalang pera sa'yo at yan lang ang inuulam ninyo. Baka may bisyo ka na napagkamalang pang addict tuloy si Janice. Confidential? Samantala, addict si Janice kasi sa pag-aaral. Yan ang sinasabi natin. At nakagraduate siya with honors. Very good! Parang yung anak ni Kuya Jerjen, malapit-lapit. Konti na lang, graduating with honors. At agad nakahanap ng trabaho itong si Janice. Excellent! Para makatulong sa mga gastusin sa bahay. At dahil sa magandang record, syempre, di ba? Agad na nakahanap ng mapapasukan itong si Janice. Pero, sa totoo lang, ang trabaho din ang isang paraan ni Janice para maiwasan yung nanay sa bahay. Bakit naman? Bakit hindi? Napansin kasi nalang magkakapatid na dahan-dahang nag-iiba ang inaasal ng nanay. Kung dati masungit kay Janice, ngayon raised to the nth level. Ang topak ng nanay mas padalas ng padalas at mas tumitindi. Kung ano ang ibig natin sabihin, ituloy po natin ang kwento po natin ngayon na pinamagatang Ma, kasalanan ko na naman ba? Bakit ngayon ka lang umuwi? 6:00 pa natapos ang trabaho mo Nag-OT po ako, ma. Saka matraffic po kasi pauwi. Sinungaling! Hindi ka nag-OT. Nagsisinungaling ka lang sa akin. Nag-OT po talaga ako. Saka sumahod ako ngayon, ma. Heto may dala nga po akong lechon manok Dagdag na natin sa ulam natin ngayong gabi, mainit pa po yan. 'Di ba? May lechonan malapit sa opisina. Masarap daw po yan, ma. Sinungaling! Ma, bakit yun naman po tinapon? Sayang naman po yung pagkain. May lason niyang dala mo, no? Lalasunin mo pa kami ni Anton? Ma, wala pong lason yan. At bakit ko naman po kayo lalasunin? Lasing po ba kayo? Ano, laseng? Bakit mo ako pinagbibintang laseng, ha? Nagbibintang ka para makalusot ka, no? Para mapakain mo kami ng may lason? Anton! Anton! Ano yun, ma? Ate, nakauwi ka na pala. Late ka ngayon Oo matraffic kasi pauwi. Alam mo na, sweldo. Uy! Yun, sweldo na. Bakit nasa sahig yung manok? Buti hindi natapon sa plastic, sayang naman. Mukhang masarap. Ay, wag Anton! Wag! May lason yan! Dala yan ni Janice! Po? Anong lason? Kunin mo na lang yung pagkain, Anton. Lasing ba si Mama?
Lasing ka, ma? Hindi ako laseng, ha? O, Anton, huwag nating kainin ang manok na yan. May lason yan. Mukha namang masarap to, ma. Huwag sabi! Makinig ka sa mama mo! Sige po. Hindi natin kakainin. Ay, sa kwarto na lang muna ako, Anton, ha? Sige, te. Ate, nandito na ako. Ano yun, te? Kumain si Mama. Hindi pa nga eh. Initin ko nga sana yung niluto niyang ulam kaninang tanghali. Pero parang wala naman siyang gana. Ay, eto ang pera, oh. Bilhan mo na lang si Mama sa labas na iba pang pagkain, ha? Ikaw, te. Okay lang ako. Pagod na ako, kaya matutulog na lang din ako. Hindi ka pa rin kumakain, te. Uy, nagmerienda naman ako sa trabaho bago umalis. Teka. Marunong ka na mag-alala ngayon, na. Nagbibinata ka na. Kita mo tong muscle ko? Binata na ako, te. Oo nga eh. Kaya alagaan mong mabuti si Mama, ha? Umuwi ka na mas maaga galing school kung pwede. Nag-aalala ako kapag mag-isa lang siya rito. Parang iba siya lalo na nung mga nakarang araw. Alam mo, napansin ko rin yun, te. Minsan nga, natatakot na ako sa kanya eh. Baka naman napapainom si Mama. I-check mo minsan sa kwarto niya, ha? Baka naman kasi nagtatago ng alak yun. Sige, te. Sige na, bumili ka na ng pagkain. Matutulog na ako, ha? Te, maaga ka bang aalis bukas? Bilang kita ng almusal para may makain ka man lang. Hindi na. Nag-aalmusal naman ako sa opisina, eh. Sige po. Ano yon, Anton? Anton? Ano ba? Magigiba yung pinto, oh. Ma? Bakit po? May kailangan po ba kayo? Bakit ang ingay mo rito, ha? Naririnig kitang tumatawa. Pero hindi naman po ako tumatawa, eh. Wala po akong ginagawa rito, Ma. Huwag ka nga magsinungaling. Naririnig kita. Ang lakas mong tumawa. Pinagtatawanan mo ako, no? Kasi akala mo hindi kita naririnig. Hindi po ako tumatawa, Ma. Hay, actually, paalis nga po ako, eh. May lakad po ako. Ay, mabuti pa. Umalis ka na rito. Alis! Ay, uuwi rin po ako mamaya. Pero, pagtulog ka na ulit. Kumusta ang mama mo? Malala ang mood swings niya. Bigla-biglang natatakot o nagagalit papa. Minsan, parang may kaaway lagi. Ay, may nangyari po ba sa kanya dyan nung nasa ibang bansa siya? Kasi, baka naman po may dapat kaming malaman pa. Pero, nakakausap niyo ba na maayos? Lumalabas naman pa ng bahay. Minsan po namamasyal sila ni Anton. Hindi ako makasama dahil alam niyo na, laging galit sa akin yun eh. Tatawagan ko na lang ulit kakausapin. Baka sinusumpong lang. Alam mo naman ang mood nun eh. Opo, tawagan niyo na lang po pa. Baka miss ka lang po nun. Oo, anak, sige. Natutulog siya. Natutulog ang demonyo. Mamatay ka na. Wala ka na. Demonyo ka. Wala ka na. Ma! Bakit? Ma! Si Janice to, Ma! Hindi po ako makahinga, Ma! Ma!
Bakit, Mama? Bakit gusto niyo po akong mamatay? Janice. Diyos ko. Diyos ko. Ano bang ginagawa ko? Hindi ko sinasadya, Janice. Bakit ko ginagawa to? Diyos ko. Bakit? Bakit, Ma? Ano pong kasalanan ko? I'm sorry, Janice. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Mukhang for the first time yata, doon lang yata narinig ni Janice na nag-sorry ang nanay niya. Matapos ang gabing yon, matapos ang pangyayari, naging matamlay at bihira ng magsalita si Melba. Dumalas din ang pagkukulong ni Melba sa kwarto at lumalabas lamang kung yayayaing mamasyal o kumain. At dahil hindi na sigurado ang magkapatid sa dapat nilang gawin, pinaubaya na lang nila ang ina sa madalas sa pagtawag ng kanilang tatay. Kaya dumalas din ang pangungumusta sa kanila. At may suspetsa ang dalawa na may kakaibang nangyayari. At hinihintay na lang nila ang ama o mismo ang nanay na magsabi sa kanila, sinusunod nila yung parating bilin ni Fidel. Walang ibang mag-aalaga kundi sila. Walang magbabantay sa nanay kundi sila. Pero sapat na ba ang mga ito para si Melba ay maging maayos? At titigil rin ba ang kanyang pagmamalupit kay Janice? Kung ikaw si Janice halimbawa, ano ang gagawin mo? Ano ang pwede mong masabi sa isang tao, sa isang anak na gaya ni Janice, na kahit anong effort ng gawin mo ay hindi mo makuha-kuha ang amor ng nanay. Ng nanay mo pa ha, ng nanay mo. Sarili mong nanay nagsasabi sa iyo na kasalanan mo ang pinanganak ka sa mundo. Kung anong mangyari kay Melba, kay Janice, kay Anton, at sa tatay nilang si Fidel, abangan po natin. Bibitin lang muna kami. Magbabalik po ang programang Sana Luward. Dito tayo sa totoo, walang kasinungalingan. Dito tayo sa totoo.